Pero Pa hindi sila. lahat napipiling ampunin. May ilang tumatanda sa loob ng Hindi na. ampunan, tulad ni Kuya Beda. Gusto mo rin na dating Dati gusto namin madaw. Gusto namin tapos malaki na, wala na. Kasi edad na eh. Bakit niyo po gustong ma-adapt dati? Para meron kami magulang. Mamahalin yung magulang. Bakit hindi po sila na-adapt? Si Beda at saka si Tabo. Siguro yung na malaki na yata sila. Kasi depende kasi yung pag-matching. May matching kasi yun eh. Sa parents. Tapos kung hindi naman, kasi kung minsan may mga category silang hinihingi na, for example, special children, ganito lang ako na ganoon. So, usually, pag wala yun sa category hinihingi ng parents, adoptive parents, prospect, usually hindi rin siya binibigay sa DSWD sa atin. May hydrocephalus si Kuya Beda nang siya'y isilang. Isang kondisyon kung saan napupuno ng tubig ang utak ng bata. Maaaring nakaapekto ito sa pag-iisip ni Kuya Beda. Kwento niya, may isang madre daw na matyagang nag-alaga sa kanya. So ang una niya pong naaalala, mga madre na? Opo. May Spanish, mga Kastila po. Kastila na madre. Yun ang nanay ninyo? Opo, dati. Si Sister Maura Tayamba. Nung tinutusok po yung ulo ninyo, ano po yun para tanggalin ng tubig? Opo. Tapos, gaano katagal po yun? Magid 3 linggo, 2 linggo, yan. Oo, tutusukin. Kailan po na ubos yung tubig? Matagal na po yun eh. Yung baby pa ako. Tapos, nalalagaan nila ko. Tapos, magandang nabukasan na tinuturang yung malaki na kami, 10 years old, tinitraining kaming trabaho ng mga sister. Sara, parang maganda na bukasan. Hindi man siya napiling ampunin, ipinaramdam ng mga madre ng Hospicio de San Jose ang pagmamahal na kailangan ng batang Beda. Ito ka? Hindi, talaga? Oo, yung maliit pa. Nung maliit ka pa. Ang dami mong palang kaklase. Hindi, boys department, yung tawag yan, boys department. Boys department. Sa Spanish, pequeños. Pequeños. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng mga kaibigan sa loob ng hospisyo. Pero dumadapo muli ang lungkot kapag isa-isa nang inaampon ang kanyang mga kalaro. Sino po yung mga yon, yung mga best friend niyo dati? Si Belito, si Naldo. Yung, Benito. wala na po sa ibang bansa. Ilang taon po si Benito nung kinuha po siya? 7 years old. Ano pong pakiramdam ninyo nung kinuha po si Benito at inampun na po sa US? Okay na po na parang meron silang pamilya, parang nanay-nanay, yan. Eh kayo po? Okay nandito. Kasi tahimik po kami. Yan. Parang isang magulang po, isang pamilya po kami. Wala po akong pupuntahan eh. Anong ibig sabihin wala kayong pupuntahan? Wala akong magulang, wala akong ano. Gusto niyo po bang makilala yung mga magulang ninyo? Yung tunay mong nanay? Hindi na po bali. Kasi okay na po ako dito. Lumipas ang 60 taon, nasa hospisyo pa rin si Kuya Beda. Tagalinis ng mga pasilyong minsan niyang naging palaruan. Alalay ng mga madre na minsang nag-aruga sa kanya. Tagabukas ng gate ng ampunan kung saan siya minsang iniwan ng kanyang mga magulang. Nagalit ka ba sa magulang mo? Hindi naman. Kahit na iniwan ka? Hindi. Bakit po? Magulang mo yan eh.
mahalin mo yung magulang, mahalin mo yung tatay. Kahit iniwan ka dito, mahal mo pa rin sila. Oo, parang anak ng Diyos. Kami po ang anak ng Diyos. Isang pamilya po kami. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.